na yung sinasabi ko na failed invalid implied fair value gap. Bakit siya invalid na? Invalid, I mean, this one. I'm referring to the first implied fair value gap, bullish implied fair value gap dito. Simply because, as you can see here, yung implied fair value gap, yung green na to, na implied fair value gap, na na-break siya ng na body break siya. That's my personal condition. It's not from ICT but it's a personal condition. Uh, bago ko bago ko siya i-consider as valid or not. Kaya sabi ko kay Kanteng kanina, I will wait for a reaction on the implied fair value gap bago ko nahanap ng entry. Kasi kagaya nito, nag-react siya yung, di ba, ito yung implied fair value gap, itong tatlo na to. After yung next candle niya, nag-react siya sa implied fair value gap, sa lower boundary na implied fair value gap. At bibigyan ka pa rin ng interesting ROE or ROI niyan. Usually, ang target ko dyan, kung i-scalp ko lang or intraday, will the body high of the previous candles of the identified implied fair value gap. Now, if nag-fail siya i-break, halimbawa, October 13 na October 14 tinrade ko yung implied fair value gap ng October 13 na ginawa. Pero nag-fail siya to break the previous day high. I will take profit, I will close my position and wait for the next candle. Itong next candle, hihintayin ko yan kung magre-react ba siya sa implied fair value gap na identified. Kapag hindi, halimbawa dito nag-close siya, body broken yung implied fair value gap sa bullish implied fair value gap na to. So I would put my switch bearish na. At kung mapapansin nyo maigi, nagkaroon siya ng on the third day after it was the bullish implied fair value gap was invalidated, ito, nagkaroon siya ng another implied fair value gap, bearish implied fair value gap. However, hindi niya naman tested to. So there's a tendency na itetest ito after yung mga lower implied fair value gaps na pinag-uusapan. Ngayon, dito na lang tayo sa most recent implied fair value gap, which can be found here. So ito yung gagamitin ko for the explanation kung paano siya gamitin ng tama. Okay, so ito tayo dito. So this is the identified implied fair value gap at ito yung iti-trade natin. So basically, the implied fair value gap na to will be your zone to enter a long position or a short position. In this case, since this is a red candle, a large bodied candle, therefore this is a bearish implied fair value gap. So sa akin, para ma-maximize ko yung gain ko, ang ginagamit ko palagi is the upper boundary. Ito, upper boundary, lagyan ko na lang ng label. Upper boundary, ito naman yung lower boundary. So, upper boundary and lower boundary. Kasi pag ginamit ko tong upper boundary as my entry, possible entry, of course, you have to refine it in the lower time frame because this is daily time frame. Pag ni-refine ko siya sa lower time frame, makakahanap ako ng other implied fair value gap na aligned siya sa upper boundary ng implied fair value gap identified sa daily time frame. So in this case, even if I will just make a limit order, kagaya yung sinabi ko kay Kanteng sa gold ko kanina, yung nagsasabi ako na nag-limit order lang ako. Actually, yung limit order ko na yun sa gold is an implied fair value gap. So, dito na-identify yung implied fair value gap. So, therefore, dito ako sa upper boundary maghanap ng entry. Pwedeng dyan kami sumagset, yun nga lang, yung risk will be higher compared to a refined entry. Kasi ang possible, what you call this, possible invalidation of your implied fair value gap, yung tinatawag kong first line of defense sa implied fair value gap would be here, yung high ng middle candle or
kung gusto mo isagad dito sa topmost high ng implied fair value gap. Pero kung gusto mong low risk lang, usually ang ginagamit ko siyang SL is yung second high ng implied fair value gap kung shorting ang senaryo. Now, tingnan natin maigi dito. dito dito nag-end yung implied fair value gap, tapos dito tayo hahanap ng entry ng October 19. Now, i-change ko yan into lower time frame. Kung mapapansin yung analysis na shinare ko, i-open ko lang muna saglit. Wait lang hanapin ko saglit. Ito, yung may Aster view. Open ko para makita nyo na meron akong mga implied fair value gaps na identified kahit ito ay crypto. Tingnan nyo maigi, meron ako nakalagay dito H2. Ibig sabihin, itong H2 na to is my possible bounce area for a possible wave 1 bounce. Wave 1 of 1, 2, 3, 4, 5 waves down. Tingnan natin kung meron tayong mahanap na H2 implied fair value gap, at gusto kong tingnan yung maigi kung gaano kaganda gamitin ang implied fair value gap kung na-identify nyo early. So this is H2 time frame, at kitang-kita ito. Kitang-kita na meron tayong large bodied candle tapos overlapping yung wicks. So kung lalagyan ko yan ng measurement, I'll label this as lower boundary H2, tapos ito naman yung upper boundary H2. Upper boundary H2. H2 means the time frame where I have identified the implied fair value gap. Now, kung titingnan nyo maigi, itong H2 na to, sa analysis na shinare ko dito, ito, mapapansin nyo, nagkaroon siya ng reaction after niya umangat. This is 3 minutes time frame. I-simulate lang natin yung time frame na yan para makita nyo yung kagandahan ng paggamit ng implied fair value gap. Ayan o, ito yung lower boundary, upper boundary ng H2, lower boundary ng H2. Kung titingnan mo maigi, kung ginamit mo siya as entry using the dealing range ng daily time frame, halimbawa ito hindi pa nangyayari, although nandito na yan, naka-identify na yan sa akin sa analysis ko, assuming na ang ginamit mo lang is upper boundary, ang target mo is the dealing range of the implied fair value gap in the daily time frame. Then that means bibigyan ka pa rin ng 4.64% pump. Halimbawa naman kung ginamit mo yung lower boundary papunta sa lower boundary ng daily time frame, mabibigyan ka ng 6.03 na pump. Pag sinagat mo siya sa upper boundary ng bearish implied fair value gap, mabibigyan ka ng at least 8% na pump. So kung mapapansin mo, gaya ng sinabi ko kanina sa chat, halos lahat ng reversal merong implied fair value gap. Pero itong implied fair value gap na to, hindi siya common na nakikita. Hindi palagi siyang nakikita. Not all, yan, illustrate ko sa inyo using the daily time frame, from higher time frame to lower time frame. Ito, monthly, wala kang makikitang implied fair value gap. Ito, weekly, wala kang makikitang implied fair value gap. Sa daily, merong bullish na na-invalidate, merong bearish na dalawa na valid pa. Sa 4-hour time frame, wala. Invalid na itong mga nandito. Kasi na body broken na siya. Tingnan natin sa 3 hours time frame, wala. Ito meron dito. So possible ito yung magiging entry ko para sa fifth wave nung i-share kong analysis kanina. And the price would be around 0.6962. Tapos check natin sa 2-hour time frame. 2-hour time frame. Meron pa ditong valid na pwedeng balikan, pero kung ibabase ko kasi sa structure, may posibilidad na hindi mo na kagad balikan. Unahin nyo muna yung nandito sa baba bago yung nasa taas. And then sa 1-hour time frame,
Merong implied fair value gap dito, kung ginamit mo yung implied fair value gap, lower boundary, nakapag-entry ka ng napakaganda, snipe, tapos lower risk lang kung gagamitin mo yung second to the top or yung top most weak or high ng implied fair value gap. Yun, so ganun ako gumamit ng implied fair value gap. Kahit pure implied fair value gap trading lang ang gagawin ko, kahit walang Elliott wave theory, I am certain na magkaka-gain pa rin ako. Kasi itong mga implied fair value gap na to, hindi masyadong napapansin ng iba. But as someone who loves to teach statistics, meron siyang kinalaman sa tinatawag na normal distribution. Hindi ko na i-explain yun sa ngayon kasi pang deep dive na yun. But basically, from my understanding of statistics and I applied it into the implied fair value gap. Implied fair value gap is a statistical imbalance or fair value gap para sa akin. And yun yung isa sa mga findings ko na nire-research ko at dini-deep dive ko, ginagamitan ko siya ng statistics para maging statistically acceptable or not. So any knowledge na sinishare ko sa inyo, I will make sure na yun ay na backtest na siya at na forward test. And once na nasa system ko na yan in my trading, for sure for sure na backtest ko yan or fully tested ko na yung strategy na yun. Ayun, ganun ako gumamit ng implied fair value gap. So imagine nyo na lang yung na-identify na daily time frame na implied fair value gap, ginamit mo siya as your possible target nung bumagsak kasi for sure i-revisit niya yon, and then mabibigyan ka ng considerable gain or significant gain if you will just use a ping pong ng implied fair value gap. Seeing that, the king quickly ran away, searching for a safe place to wait for the puppet. And he got on top of the sofa. If it was a Ayan na,